Holy Infant Community, yung mag-speaking tongues, yung dati na sinalihan namin na Holy Infant Community, yung saniban ng angel, saniban ng mga santo, yun layasan nyo yan. Demonic, ano yan? Ang tawag nila dyan, divine possession. Pag sinabing divine possession, tinawag siyang divine kasi ang sumasapi daw is Mama Mary, Anghel, Opo, sir. yung God the Mama Father. Mary, Santo, Angel. Pero biblically speaking, ang sumasapi sa tao, demonyo. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto timot naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Palagi daw tinutukoy ng Biblia na yung ahas na nasa paraiso ay si Satanas o Lucifer. Tama ba po ito? At kung tama po, paano po ba nakapasok sa paradise si Satanas na yung paraiso ay karugtong yun ng lupa at ng langit? Yan ang po. Okay, Brother Angel? Okay. Paano nakapasok? Tandaan po natin, no? Kaya fallen angels, no? Sila binagsak, no? Kung saan-saan, sa lupa, sa ibang lugar. That's why fallen angels. And yung actually ginamit yon, no? Hindi mismo yung ano doon, yung ahas. So ginamit lang yon. Tandaan mo, gumagamit lagi ng instrumento rin ng ano, no? Kung gumagamit ng instrumento ang Diyos para sa kanyang iglesia, para sa kanyang church, para sa kaligtasan ng tao, si Satanas maraming ginagamit yan. Gumagamit nga minsan ng magandang babae, di ba? Gumagamit din siya ng gwapo, gumagamit din siya ng magagandang bagay para lang matukso ang tao. So ginamit din ng ahas. Sasabihin natin bakit nagano, kasi talagang binagsak na sila, kapatid, no? And God allows that. Bakit may nagtanong dito? Ang susunod na tanong, bakit pinabayaan daw ng Diyos? Of course, hindi. Bakit that's one thing, no? Nung pagka binasa mo yung Job, nag-usap si Satanas at si God. Ano sabi doon? Tinest ni Satanas si God. Sabi niya, alam mo, kaya naman nag-aano si Job sa'yo kasi puro pagpapala binibigay mo eh. So ano sabi ni God doon? Pag sinyortcut mo sa chapter 1 yun eh. So Job chapter 1, yung buo nun. So pagka i-analyze mo yung sitwasyon na yun, tinest din ni Satanas si God kasi sinabihan siya puro pagpapala kaya pinagdilingkuran eh. Ano sabi ni God? Sige nga, tanggalin mo lahat, huwag mo lang siyang patayin, sabi niya, no? So tinanggal lahat, sinubukan. So in other words, why God allows that? To test our faith. So ibig sabihin, kahit nga kasi hindi malalaman ng Diyos kung ano ka eh. Kung talagang loyal ka sa kanya kung walang test, di ba? Kung walang kumbaga experimental yan sa kanya, kung talagang mahal na mahal mo siya. So anong nangyari noon? Tinanggal yung mga kayamanan, binigyan ng sakit. Anong sabi ni Job? Pati nga yung asawa niya, gusto nang itakwilan Diyos. Ano sabi ni Job? Bakit? Mamahalin at pupurin lang natin ng Diyos dahil sa marami tayong kayamanan? Hindi ba natin siya kayang purihin at pasalamatan kahit sa kasakitan? Ang ginawa niya, tuloy-tuloy ang paglilingkod niya, nagpuri pa siya sa Diyos. Maya-maya, binalik ng Diyos ang lahat ng kung anong mayroon siya dati. Why? The reason is to test your faith, my faith. Kaya nga pinayagan ang mga pangyayari niyan, kapatid. Yun po yung sagot, kapatid. Salamat po at God bless nyo po. God bless po. May tatlong tanong ako po, Brother Jando. Good evening po sa lahat.
Ang una ko pong tanong, yung may kapatid ako namatay nung August. Bago pa siya namatay, nagkaroon siya ng tatlong ka-live-in niya. Kasado siya sa asawa niya, tapos nagkahiwalay sila, tapos nagkaroon siya ng tatlong ka-live-in bago siya namatay. Nung namatay siya, hindi siya nakapagkumpisal. Saang ano na ba siya? Inferno na ba siya talaga? Kasi hindi siya nakakumpisal. Brother Angel? Well, may guidelines po tayo, no? Still, hindi natin alam din, no? Baka sabi nga minsan, meron din turo ng simbahan na baka sakali for the last minute of his breath, yung pinaka last minute ay nakapagsisi, no? Pero medyo tayo doon, kailangan talaga you go to priest for confession, no? Pero yun na nga, yun ang talagang proseso. But only God knows. According to the CCC, talaga matindi yung ginawa niya, no? Puro adultery yun. Kasi iniwanan yung asawa, nagkaroon fornications, adultery, napakaraming no? Napakaraming mortal sin po nun. There's a grave sin, and then nakamatay niya. So according to the church, not us, no? According to the church who gave the authority, no? Actually, sila mag-analyzation lang nila ng church yan, no? Ito yung mangyayari, sabi nila, kapag nakamatayan niya yon, living in a mortal sin, sabi ng simbahan, immediately, hindi ka pa nga na-embalsam mo, hindi ka pa nabuburo, you will go to hell. So if that's the situations, siyempre, only 100% knows, only God knows, no? Kung 100% talaga, but yung guidelines natin nasa Catechism of the Catholic Church, nasa church po. Yun po yung sabi ng ng simbahan, kapatid. He will go to hell kung hindi po siya at least siguro ang chance doon sana at the last minute nakapagsisi, but no one knows, but mas malaking percentage nasa hell po siya ayon sa simbahan, kasi pagka nakamatay yung with mortal sin, napakadami pa naman nun. So, yun po yung sagot natin, no? Hindi tayo pwede magdagdag, sabi ng church, kung hindi siya nakapagsisi, no? Bago siya mamatay talaga. Kasi maraming ganun yun nga, sabi ko dati, yung may isa akong kaibigan, no? Best friend pa yun, no? Pinsan pa, na kamatay niya, na kinuha niya yung asawa ng may asawa. Kasi inisip ko, paano siya, ang chance doon, sabi ng simbahan, sana nakapagsisi siya. Paano yung nagka-aneurysm siya, biglang namatay? So in other words, walang paano magsisisi kung nawala na siya sa ulirat niya. So yung mga ganun na pangyayari, depende sa kamatayan niya, and depende kung sana nakapagsisi siya. But yung church pong guidelines natin sabi, he will go to hell talaga kapag hindi nakapagsisi, kapatid. Lalo na mortal sin ng mga lahat ng ginawa niya, kapatid. Ayon sa simbahan na hindi po tayo. Okay, Tiging-ging? Follow up? Okay po, parang hindi siya nakapagsisi kasi biglaan kasi yung kamatayan niya. Okay na po. Sa pangalawa kong tanong, natanong ko na po dati ito, Bro Jando, kasi dalawang anak ko, kasi member kami ng Holy Infant Community. Ngayon, nahirapan akong magpaliwanag sa kapatid ko. Ngayon, nakasubaybay na pala sila dito, pero ayaw nilang kumawala sa Holy Infant Community. Kaya itanong ko to, nire-record ko to para ito na lang paraan ko mapaliwanag sa kanila about sa speaking in tongues. Naniwala pa kasi sila ngayon sa speaking in tongues. Yung speaking in tongues. Okay. Opo. Yung tungkol naman sa speaking tongues, kanilang ginagawa, ang totoo niyan, mali yan. Bakit mali yan? Hindi ganyan ang ginawa ng mga apostol. Bakit ang mga apostol nagkaroon ng ability na makapag-speaking tongues? Yun ay para ma-spread out yung evangelization sa mga hindi nila kadugo sa taga-ibang lugar. Katunayan sa Biblia, nang mag-speaking tongues yung mga apostol, nauunawaan ng mga nakikinig. Yung mga yung mga nasa charismatic naman na nag-speaking tongues, di naman yung nauunawaan take note, sinasadya nila yan para, eto nakapagtataka, nag-i-speaking tongues daw sila,
Pero pag uwi ng bahay, ay ang dami naman pagmumuraw. Asa ng ano doon, kasi pag binin ng speaking tongues, meron kang Holy Spirit. Meron kang Holy Spirit, pagkatapos ng simba, may nilibak kayong tao. O, nasaan ng ano doon, nasaan nung ganan ng speaking tongues doon. And then, sa Biblia, ang speaking tongues naiintindihan ng mga nakikinig. Mas maganda, basahin natin. Yun ay nasa Gawa 2. Kaya ito po sinasabi sa Gawa 2, dahil nakarecord si ate. Ating anuhin yung nasa Gawa 2. Sabi ganito. Yan. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Ito yung kanila pinagputayan nyo, yung araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Pag sinabing wika ha, hindi yan hindi yan babbling. Pag sinabing wika, talagang wika. Yung hindi ganun. Ngayon, may mga debotong Hudiyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. May mga Hudiyo galing pa sa ibang lugar. Siyempre, nasa ibang lugar, natutunan nila ang mga wika sa mga lugar na kanilang pinagpuntahan. Ang nangyari? Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ng maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Nang mag-speaking tongues, hindi yan lalalalalalala. Hindi ganyan. Ang speaking tongues, wika. Wika. Kung Chinese, talagang Mandarin ang sinasabi, Mandarin. Ano? Kung Japanese, yung lingwahe ng Japanese, Nihongo kaya yun, o yung lingwahe kung, tayo mga Pilipino, ba't kailangan mo mag-speaking tongues? Ang speaking tongues dyan, dapat yan sa mga tao. Halimbawa, ikaw ay Pilipino, pinapunta ka doon sa Malaysia. Hindi mo alam yung doon. Yung kanilang wika, hindi mo pinag-aralan yung kanilang wika, hindi mo pinag-aralan ang kanilang wika. Yung pinag-aralan. Ikaw ay na-missionan, na mag-mission doon, mangaral doon, hindi mo alam ang kanilang wika. Kung pagbibigyan ka ng Panginoon ng gift, hindi mo hiningi yan. Hindi mo hiningi. Yung charismatic, nangihingi. Hindi mo hiningi ang gift na yan. Pag binigay sa iyo ang gift na yan na makapag-speaking tongues, kahit hindi mo pinag-aralan ang wika ng mga Malaysian, pagdating mo doon, nangaral ka, nagsalita ka sa mother tongue mo, pero ang mga Malaysian na nakikinig sa'yo, wika nila ang naririnig nilang lumalabas sa bibig mo. Yan ang speaking tongues. Yung ginagawa ng mga charismatic na yung mga ganon, lang yun, pasikat lang yun. Sorry to say. Pero, naranasan ko yan. Yung mga kasamahan ko, ako hindi ko ginawa kasi nanood lang ko sa kanila, pero yung mga kasamahan ko, alam ko kapag nasa bahay sila, libakero, kasi before kami humarap sa kumpisalan nun, hindi ko na sasabihin saan nangyari ito somewhere in Cebu, lahat kami dumaan sa kumpisal. Tapos meron kami kasamahan nagbigay ng testimony. Yung testimony niya talaga makapanlilibak ka Bakit? Akalain mo kung puno ng kayabangan. Alam naman namin na lang yun gawa-gawang kwento. Ba't kami maniniwala doon? Tapos na kami magkumpisal. Alam mo, pagdating namin sa kwarto, sabi ng mga kasamahan ko, ano ba naman to? Akakumpisal lang natin, nalilibak na agad tayo.
Hindi ko kasi maiwasan eh. Bakit? Alam ko naman gumagawa ng kwento yun eh. Oh, di ba? Eh, kung nag-speaking tongues, gumagawa ka ng ganun, eh, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Huwag kayo maniwala doon. Oh, meron kaming nagtanong rito, open ng kanyang third eye. Siya inimbitahan sa simbahan ng Pentecostal. Nang sila mag-speaking tongues, nakita niya labas-masok ang demonyo sa simbahan. Oh, sabi niya, hindi na ako bumalik doon kasi nakita ko yung mga demonyo labas-masok sa mga tao. Tingnan mo yung mga tao. Once na possess, hindi na nila makontrol ang kanilang bibig. Tingnan nyo ha. Once ma-possess, hindi na nila makontrol ang kanilang bibig. Na para bang nagsimula sa hallelujah, 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 magsimula sa hallelujah. Hindi kailangan practicein yan. May napanood akong pelikula, no? Example sa speaking tongues na biblical. Nagbibideo siya. Habang nagbibideo siya, may lumapit na matanda, kinausap siya, nirecord niya. Sa pagkarinig niya, English ang sinabi ng matanda, English. Nirecord niya. Dahil reporter siya, dinala niya doon sa kanilang newsroom. Pinli niya yung video. Nagtaka siya, bakit pagdating sa video, Hebrew na ang salita na sinasabi. Sabi niya, ba't Hebrew yan? Narinig ko kanina, English na sinasabi niya. Yun ang speaking tongues. Hindi yung sinasadya para sabihin meron kang Holy Spirit. May mga charismatic na ganyan na para paglingon sa kaptabi niya, gumagano ganon. Bakit ako wala? Baka ako sabihan ako wala akong Holy Spirit nito. Sasadyain na mag-speaking tongues. Yung iba naman sabi naman di namin sinasadya, di namin makontrol. Ano yun? Ano na yun? Yun ay possess. Kasi hindi na nila makontrol. Ang real na speaking tongues, kontrolado mo. Kasi nagsasalita ka gamit ang mother tongue mo. Kung Bisaya ka, magbisaya ka. O, libawan, nasa Malaysia ako. Bisaya ako. Mga kaiksunan, paminaw kamuntanan, niya nga itong mensahe, nga ako'y kapadayag kaninyo, gikan sa Ebanghelyo sa atong Ginoo. Inanyan ko. Yung mga Malaysia, naririnig nila yung sinasabi ko, yung kanilang wika. Pero ako, mother tongue ko, Bisaya. Yun ang speaking tongues. Yun ang gift. Hindi mo kailangang hingin yan. Kailangan ko ng gift of vision. Kailangan ko ng gift of tongue para sabihin mo yung Holy Spirit ako. No. Hindi tama yun. Kaya yung ginagawa nila nga, tinan mo, leader ng charismatic mismo, nakipagbangayan pa kay Brother Wendell. Kasi bakit daw sinasabi na ganun? Sino bang pare ang nagsabi na yun ay mali? Sabi ni Brother Wendell, harapan na talakayan yan, hindi yan through online, harapan talakayan yan. Sabi ni Brother Wendell, yung walang sino mang santo na nagsagawa ng speaking tongues na ganun. Wala. Example ng speaking tongues ng isang santo na si San Antonio de Padua. Ano ba ang lingwahe ng isda? Alam nyo ba anong lingwahe ng isda? Hindi nyo alam ang lingwahe ng isda. Pero pag siya'y nangangaral, walang nakinig sa kanya. Ang ginagawa sa San Antonio de Padua, nagpupunta doon sa tabing ilog, nangangaral. Yung mga isda, nagsisidatingan, parang taong nakikinig sa kanya. Alam mo niya nakikinig ang mga isda eh. Kalahin mo isda tingala sa kanya, nangangaral siya. Oh, yun isa sa mga gift of tongue. Hindi mo pinag-aral. Tinan mo basahin natin na tuloy ng aking binabasa. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ng maraming tao na mangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakakapagsalita sa ating wika? O di, alam nila, Galilea, Aramay ko to eh. Nakakapagsalita sila sa ating mga wika. So hindi ito dito ganyan. Talagang wika ito. O ano? Tayo'y mga taga-Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cirene.
at mga nagmula sa Roma, o di may Latin. Kasi may taga-Roma dito eh. Ang mga apostol, hindi marunong ng Latin yun. Hindi nag-aral ng Latin ng mga apostol. Mga Hudyo at mga Hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga-Creta at Arabia rin. May mga Arabic dito. Hindi Muslim to Pero Arabic ito. Iba ang Arabic, iba ang Aramaico. May example tayo dyan. Matthew 16 lang, magkaiba na nga eh. Arabic at Aramaico. Sabi nila, magkapitbahay lang daw yun. Mali, ang layo. Iba ang Arabic, ibang Aramaico. Pero naiintindihan ng mga taong ito ang lingwahe nila, sinasalita ng mga apostol. Paano sila nakakapagsalita sa ating mga wika tungkol sa kahangahangang ginawa ng Diyos? Di naiintindihan nila. Yung mga nas charismatic na naiintindihan niya ba yun? Hindi nyo naiintindihan yun. Peke yun. Whether you like it or not, peke yun. Mas maganda itigil nyo yan dahil marami ng idinolog rito na naposes. Merong isa, charismatic member siya. Nagagano niya, yung kapatid niya, dinala niya rito kasi yung kapatid niya may occult involvement. Yung kapatid niya, babae siya. Lalaking kapatid niya may occult involvement. Pagdating dito, nagde-deliverance pa lang ang target yung kapatid niya kasi sabi niya yung kapatid ko. Siya, charismatic member siya. Ngayon, ako yung nagko-computer noon kasi may ini-edit ako. Si Brother Edgar ang available noon. Nagsimula na siya sa perimeter of protection. Napansin ko, may kakaibang pangyayari doon sa babaeng nagdala, yung member ng charismatic, ganun na. Sabi ko na lang, Nong, unahin mo yun. Inuna niya. Ano nangyari? Ay! Umaganon. Ilang espiritu meron sa kanya? 19. Nag-i-speaking tongues yun. Tapos 19 ang demonyo sa loob ng katawan. Kalahin mo? 19? Tapos nag-i-speaking tongues ka? Hindi ka ba nagtaka doon? Paano ka nagkaroon ng 19 demonyo? Nag-i-speaking tongues ka during charismatic ninyo. So yun, ayaw nila maniwala doon. Wala tayong magagawa. Basta ito lang masasabi ko sa kanila. Alam ninyo, sa sarili ninyo, sinasadya nyo yan. Tingnan mo na. Magpakita ko ng example ng pakunwaring speaking tongues dito. Pakunwari lang na speaking tongues. Tingnan si Pastor Butiki. Ito mas maganda si Pastor Butiki. Gawa na itong sample si Pastor Butiki. Send ko muna yung mag-share audio muna ako. Para marinig nyo dyan yung audio ni Pastor Butiki. Anong ginawa nito? Parinig ko sa inyo ha. Ito, pakunwari niya na na speaking tongues, sinadya. Anong lingwahe yan? Anong wika yun? Anong wika yun? Yun. Kaya kapag ganyan, mas mabuti pa, itigil nila yan. Pag ayaw magpatigil, ay, alam nyo na. Pag matigas ang ulo, hindi yan sa Diyos. Pag matigas ang ulo, hindi yan sa Diyos. Tiging-ging? Okay po. Last na lang tanong po, Bro Jando. Kapag galing sa hake, tapos gustong mangumpisal, gustong mag-renounce, gustong masunod yung pearl of the church, tapos nanatili pa rin sa hake, anong mangyari? Ano yung hate?
Holy Infant Community, yung mag-speaking tongues, yung dati na sinalihan namin na Holy Infant Community, yung saniban ng angel, saniban ng mga santo, layasan nyo yan. Demonic, ano yan? Ang tawag nila dyan, divine possession. Pag sinabing divine possession, tinawag siyang divine kasi ang sumasapi daw is Mama Mary, Anghel, Opo, sir. Dyan God po, the Mama Father. Mary, Santo Angel. Pero biblically speaking, ang sumasapi sa tao, demonyo. Yan ha? Biblically speaking, ang sumasapi sa tao, demonyo. Walang sino mang anghel ng Panginoon sumasapi sa tao. Nang nagpakita ang Anghel Gabriel kay Santa Maria, hindi siya sumapi kanino man. Nang nagbigay ng mensahe si Anghel Gabriel kay Santa Maria, wala siyang sinapi ang tao. Nang nagpakita yung anghel doon kay Lot, bago sunugin ng Sodoma at Gomora, wala silang sinapi ang tao. Nang sila nagbigay ng mensahe kay Lot na umalis kayo rito, punta kayo sa bundok, wala silang sinapi ang tao. Nung nagpakita si Saint Michael the Archangel sa kanila, walang sinumang tao na kanyang sinapian. Nung nagpakita si Jesus kay San Pablo, nung siya papunta sa Damasco, walang taong sinapian si Kristo para sabihin, "Oy, Saulo, ako ito, si Kristo." Walang ganun. Makinig ka sa akin. Walang ganun. Yung divine possession, ha? Masasabi ko sa divine possession, tinatawag siyang divine kasi doon sa sinasabi na pumuposes, Mama Mary daw, hindi pwedeng mangyari yun. Bakit? Mama Mary, nung siya'y umakyat sa langit, may katawan yun. Ba't siya sasapi? May katawan siya, sapi pa siya sa katawan ng iba. Pangalawa, si Jesus Christ, nung umakyat sa langit, may katawan yun. Ba't siya sasapi sa iba? Pangatlo, yung santo ninyo, batang Jesus yun. Si Jesus malaki na. Tapos sasabihin, sinapian Santo Niño, biglang mababata-bata, "Hi! Ako si Santo Niño!" Ano ba yan? So sabi ko, naglulukuhan na tayo nito eh. Di totoo yan. Tingnan nyo ha. Hanapan ko yung, asan ba yung mayroon akong record of divine possession eh. Divine possession. Tingnan natin ano. Kung meron ba akong kopya nung divine possession? Wait lang, double check ko lang. Ito. Tingnan nyo isang divine possession na ito. Halatang halata na demonyo sumanib dito. Tingnan nyo ha. Ayaw ninyo ka na, ayaw ninyo ako ibaylo, nakalimutan nun, di man ninyo, gutubon ko ang kalimutan, apan kamo, sa nagpakapalaan, luwatson ko kayo kamo, ayaw na kamo, kaibog, niinig kalimutan na, adoon na ang pagbalik ko, mga anak, patahin ko kayo kamo, dili ako gusto ugahin ang anak pamating ngayon ka mo dili ngayon ako tumo dili ngayon matuod ako gusto ko ngayon makatubog kamo kanunay na mga pamulong ko mga anak ayaw na mo biyak na ako adoon na ngayon magbalik na ngayon ako si Jesu Cristo ako si Jesu Cristo inyong Ginoo ang Diyos na matuod mga anak mamati kamong tanan ginangat ngayon undahan na ninyo ang pagpakasala dili kayo na ko gusto na adunay ugaw sulod sa inyong kasing. See? Nakita nyo yan? Yan ay divine possession. Ang divine possession, seemingly divine. Mukhang divine. Jesu Cristo daw pumasok eh. Seemingly divine. But demonic in origin. Sabi ko ha? Demonic in origin. Bakit demonic in origin? Kahit sa Biblia mo basahin, demonyo lang ang sumasapi sa katawan ng tao. Demonyo lang. Pag may sumanib na Jesu Cristo, peke yun.
Pag may sumarid na Mama Mary, peke. May katawan silang umakit sa langit, sasalib sa katawan ng ibang tao. Peke yun. Pag may nagsabing, siya Santo Niño, peke pa rin yun. Kasi ang Santo Niño malaki na nung umakit sa langit eh. Si Jesus ang batang Santo Niño. Sa sikwe kay Santo Niño, Cueva Anaselio, Llamaran, Hijo de Diyos. At ang banal na bata tatawaging anak ng Diyos. Oh. So, yung mga sa Holy Infant, kaya nga binaba na yung Holy Infant dahil nagpapasanib ng ng spirito. Delikado yan, matinding contamination yan, baka ikabaliw nyo yan pag di kayo tumigil diyan.